What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! It's clear. Yan, yung sinabi po natin, no? Ayan, pero ito po ang reaksyon ng mga BBM supporters. Pag nakuha niya na gusto niya kay PBBM, galit-galit na naman. Parang ano lang yan, pag umutang ka, pag uutang, bait. Pag singil, gagalit. Alam niyo po, kayo lang naman nagsasabi, no? Real talk po tayo, no? Ayan. Actually, ang binabanatan po ni Pangulong Duterte, pakinggan niyo po yung tape sa gikan ng masa, yung huli niya. Yung huling gikan niya sa masa, no? Ang binabanatan niya po ng puro doon, hindi po si Pangulong Marcos. Ang binabanatan niya po ron, si Martin Romualdez. Oo, wala siyang binanggit na PBBM eh. Kasi simula pa nung eleksyon, hindi naman nagsasalita si FPRRD laban kay Bongbong. Hindi siya ganoon eh. Wala akong nadidinig na against si Duterte, si FPRRD kay Marcos. So, dun sa gikan ng masa, no, is talagang ang dinirect to the point niya dun is, di ba yung Congress ngayon binitawan niyang salita ron. Diba, nadinig naman na lahat. Baka sabihin, ako yung nagsasabi. Nadinig nga dun yun eh. Dinidepensa ko agad yung sarili ko. Aba, syempre ha. No, di ba? Palinaw. Iba yung binabanggit ni FPRRD. No? Iba yung tinutukoy niya. So, ang hinihingi niya nga doon, syempre, ganito, kung wala silang kasalanan, ganito, ipakita nyo. Ipakita nyo sa taong bayan. Ganun lang. Di ba? Napakasimple. Pero nga, syempre, ang hirap ngayon magtanong. Kumbaga, ang tanong ngayon, sigurado, magbibilang ka sa rehas. Oh, kaya ako iniiwas ako na magtanong eh. Kapag ako naliligaw, ayoko magtanong. Dahil si Martin Romualdez po, kung hanggang ngayon, ito problema niyo mga BBM supporter eh. Pinansasalag nyo kay Martin si BBM. Kaya si BBM ang lumalabas na po siya. Kasi kaya tuloy lumalala eh, 'di ba? Kaya lumalala ang awayang ganyan na hindi naman sila magkaaway ang Marcos at Duterte kasi kayo eh. Ang iniisip nyo agad Marcos agad ang ano eh. Ano naman na kayo? Ano ba naman 'yan? Ba? Kaya talagang kaya natatawag na weak eh. Yung pangulo nyo, bakit? Bakit hindi tatawagin weak? Si Martin na binabanatan, imbis na, alam nyo, si Martin lang naman at ang House of Representatives ang naging problema ng mga Duterte at saka ng mga Marcos. Di ba? Wala siyang kakayahan na rendahan yung kanyang pinsan. Yun po yun, doon po nagsimula ang lahat, hindi po yung kung ano-ano. Wala siyang kakayahan na rendahan si Martin, kaya siya mukhang weak. Dahil si Martin ang naghahari-harian sa Pilipinas. Kung ano ang gusto ni Martin, yun na nasusunod. Yun nga iniisip, no? Parang si Martin nga ang presidente. Yun nga sinasabi na bakit siya yung parang labas ng labas, siya yung na gantong issue, siya yung parang nasusunod. 'Di ba? Para yung kay Bantag noon kay kay Boying, ngayon naman kay Romualdez. O sino na naman yung susunod? Si PBBM kasi hindi nagsasalita eh. Hindi siya yung yung maepal na tao na yun ang napansin ko sa kanya eh. Hindi siya yung parang ganto ganyan. Hindi siya masyadong mapapil na tao. Ang talagang tahimik lang siya. Mahirap din yung masyadong tahimik yung palangiti lang, 'di ba? Para si VP Sara, tahimik lang 'yan. No? Mahirap ang mga taong tahimik. Pala mo si PBBM, pangiti-ngiti. Di ba? Lagi nakangiti si PBBM. Lagi. Di ba? Mahirap din yung taong pangiti-ngiti lang. Baka tawanan kayo niya sa susunod. Sa totoo lang,
Yan naman ang issue talaga eh. Yan ang issue ni Duterte. Yun lang naman Nagtataka nga ako bakit napunta yung issue sa ano eh. Sa Marcos. O issue pa niya, yung sinuspindi yung SMNI. Tanong nyo kung sino nagpasuspindi sa SMNI. O hindi naman si Marcos eh. Di ba? Nakakapagtaka kasi. Kasi nakakapagtaka. Iba yung binabanggit ni Duterte, bakit napunta kay Bongbong Marcos yung issue tsaka kay Duterte? Napakalayo. Kumbaga parang Malabon to Pangasinan. Parang ganun eh. Ang layo. Napunta na kagad sa kanilang dalawa. Samantalang iba yung taong tinutukoy o pinupunterya ni FPRRD. Iniisip sa ganun. Kasi magpinsan yung dalawa. Ganito eh. Di ba? Naku naman. Oh. Kaya lumalabas tuloy na parang pinag-aaway yung mga Duterte tsaka Marcos eh. Kaso nga lang, hindi nila matitipak ng ganun-ganun na lang. Kahit ultimo may kamag-anak na nagpapaaway sa kanilang dalawa, hindi rin naman siguro magpapadala si PBBM sa ganun. No? Hindi ko naman sa pinagtatanggol diba? Kasi tayo, ang gusto ko kasing mangyari is yung magkaisa yung bansa natin. Napakadami ng problema ng bansa natin, tapos ganito pa yung nangyayari. Hindi na nga natin alam kung saan tayo kukuha ng pambili ng bigas natin pagkamahal-mahal eh. Parang may nag-comment sa akin yung 60 plus 20, 80. Diba? Hindi na nga natin alam kung paano natin re-resolbahin yung mga mamahaling bilihin ngayon na halos hindi na natin kayanin sa araw-araw. Na yung 500 pesos natin na dating tatagal ng 4 na araw, tumatagal lang ng ilang oras sa atin. Diba? Dapat yan ang masolusyonan. Hindi yung ganyang puro awayan, bangayan dito. May mangyayari ba? Diba? Agawan sa kapangyarihan. Tanong ninyo kung saan ang galing yan. House of Representative pa rin. Tanong nyo kung sino nagtanggal ng sino nagpasama kay Sara Duterte through confidential fund. House of Representative pa rin. Ngayon, yung nagpa-plot dahil wala nga pong pagkapag-apagasang manalo eh. Hindi nila nare-realize eh. Akala nila sira-siraan nila si Sara Duterte. Babagsak ang popularidad. Dilawan nga utak eh. Di ba? Dilawan yung utak ni Martin. Ngayon, nadadamay si PBBM at damay na damay talaga, no? Dahil damay na damay talaga dahil wala siyang magawa kay Martin eh. Isa lang rerendahan niya yung pinsan niya eh. Tapos lalabas na. Ang ginawa nila, di ba? Pinasama nila ng pinasama Duterte. Nagbabayad kami ng utang. Yung Duterte, utang lang na utang. Utot nyo, lahat nagbayad ng utang. It's too late na, di ba? Marami na nagalit. Marami nang hindi natutuwa kay BBM. Marami po supporter ni BBM dati. Marami na nagbaliktaran. Yung ginawa nila sa SMNI, saan ba nagsimula yan sa tingin nyo? Sa House of Representative. Hindi po siya playing innocent. Kaya po siya nadamay kasi ang ngayon, yung sinasabi nila na sinabi ng Pangulong Duterte with presidency na panay lumang video na yan eh. Ngayon po tayo nakakahalata kahit hindi po magsalita si Pangulong Duterte na weak president siya, no? Ngayon po tayo nakakahalata. Halata naman natin, no? Hindi niyo pa pati nga yung si Ben Barubal po niya. Ngayon, masasabi na natin talaga na weak president. Hindi niya kaya rendahan yung pinsan niya eh. Pero yung ma-destabilization, bakit namin gugustuhin kami kung si Sara Duterte? Bakit namin kung kami ay supporter ni Sara Duterte, alam naming mananalo siya. Alam naming mananalo siya sa 2020. Sino kalaban niya? Si Tulfo? Wala naman, si Lenny na naman. Si Tulfo makakalaban. Si Tulfo mahilab-hilab pa eh. Yung kay Lenny parang walang kadala-dala. Ako excited ako sa election sa 2028. Although matagal pa, 'di ba? Pero nakaka-excite yung panahon na yan. Simple lang eh. Siya ay Committee on Energy. Akala ko ngayon lang po naganap sa Panay. Naganap na po pala yan sa Panay.
nag-imbestiga na sila. Anong rekomendasyon nila? Ano nangyari? Pinakikinggan ko yung banat nila sa brownout sa panay ni Rizon Tiveros eh. Ang binabanata nila, China eh. Anong connection ng China dyan sa lintik na brownout na yun? Lutasin nyo yung, sa tingin nyo yung mga taga-panay, sabihin nyo, China kasi may problema nito. China kasi, China. Kalokohan yan. Ang gusto ng mga taga-panay, hindi na maulit yung kanilang ano. Hindi na maulit. Yan po, isa po yan sa pag-uusapan ni PRRD tsaka ni Pangulong Marcos. Yan ang maganda, mag-uusap yung dalawa. Na wag nang pakialaman niya SMNI. Pero mo, NTC? Ano katwiran na NTC? Bakit suspended kagad ang SMNI? Rekomendasyon ng correct, House of Representatives. Lahat ng mga kaguluhan na to, mula po dyan sa House of Representatives na yan. Yan lang po. Diyan lang po nagkaroon ng bitak talaga yung unit team na yan. No, dyan lang eh. Talagang simula nung yung House of Representatives. Kayo naman kasi. No? Bakit kayo ganyan, House of Representatives? Diba? Alam natin, syempre, kagalang-galang kayong mga tao. Diba? Sana iniisip na lang natin is maglingkod. Pero hindi rin natin maano kasi nga may mga ano dyan, diba? May mga udyok dyan na... May mga kalaban din kasi ang unit team dyan eh. May kalaban si BP Sara, si PBBM dyan eh. May antay sa kanila dyan sa loob dyan. Hindi ko babanggitin. Baka sabihin, sino source mo? Kahit naman hindi ako magsalita lang ano eh. Alam din naman ng mga tao kung sino yung mga galit kay PBBM tsaka kay BP Sara dyan. Kita nyo ba, naghatid pa ba si si BP Sara Duterte? Mabuti na nga rin po yan, no? Mabuti na rin po na nagsalita si Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman dyan sa distab na yan ng mga ilang mga disgruntled general o police. Wala po siyang kinalaman para hindi nyo na ibintang na distab. Actually, naging sandata nyo pa yung pulburon eh. Di ba sabi ko nga nung nakaraang kong video, bago pa magsalita si Tatay Digong, hindi nga sinasadya eh. Nakahinga-hinga pa kayo ng dahil antindi na ng PM Mayor eh. Legit po yun. May mga perma yung PM Mayor. Nananawagan sila na wag niyong pakialaman yung karapatan ng tao na magpahayag. Kaya yan yung problema eh. Yung sa PMA year naman kasi, no, nagpirmaan sila para sa kalayaan ng dalawa, no, ni Badoy tsaka ni Ka Eric. Tapos, na-convert na naman nila sa na-convert yung distab kasi nga syempre isipin baka mamaya mag-union, tawag doon, mag-clash, di ba, laban sa ang lawak ng lawak ng balita, no, may pakpak talaga yung kasabihan na wala namang iniisip yung mga PMA na gano'n. Ang sabi lang nila is bigyan ng karapatang magpahayag yung SMNI, yung mga tao dyan. Huwag tanggalin ng SMNI kasi nga malaki na itutulong ng SMNI sa taong bayan at sa kaalaman ng taong bayan sa nangyayari sa bansa natin. O ngayon, pati yung ICC nyo, baliwala na lang yan. Wala naman kayong bilang. Ito po mag-real talk tayo Si Maharlika, disgruntled, loyalista po yan. Disgruntled, fake news ako. Ako pa fake news. Ito LA. Magbigay ka lang ng isang pinake news ko. Titigil na ako sa pagbablog. Isa lang. Huwag yung tina-challenge ko pa eh. Pagbalik mo. Okay. Okay, punta na po tayo rito sa balikan po natin yung pinupunto ko. Maharlika, disgruntled loyalista. Si General Macanas. Ano sabi ni General Macanas? Disgruntled loyalista din siya, di ba? Loyalista siya, sinasabi niya. Sino pa mga loyalista na Yan si Ben Barubal. Loyalista yan. Ang tanong ko sa inyo, sinong Duterte supporter ang bumaliktad na sa mga Duterte? Sinasabi lang nila si Badong bumaliktad. Hindi po ako bumabaliktad. Sino? Magbigay kayo ng isang pangalan na bumaliktad. Kahit po iba sinuportahan ng kahit sino. Hindi si Sara Duterte. Hindi po nila masabi na hindi nila sinuportahan si Sara Duterte. Di ba? Hindi nila maamin. Wala po. Ay, si TP. Iba naman niya. Ibang karakter.
Duterte supporter ba yun? Hindi ko alam eh. Alam ko, loyalist yan. Si Jamagno. Ayan. Tama nga naman. Meron nga pala. Pasensya na po kayo. Dalawa pala. Si TP tsaka. Hindi po mga ano yan. Nagulat nga ako. Hindi po mga bumaliktad yan. Hindi po mga DDS yan mga yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na walang iba kundi si Sir Badong Arratales. Ayan mga katunay ha, kayo. Sino ang mga loyalist dito? At ang mga DDS, di ba? Comment lang po kayo sa comment box. Sino ang mas matimbang sa inyo sa dalawa? Pero mas maganda, no? Magkasundo na lang. Yeah. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.